الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kagoji. By the way, nandito na tayo sa ika-5 vlog natin. So marahil na nagtataka kayo bakit ganito ang ating setup. Informal setup muna tayo. Sawa na tayo sa formal na setup sa ating pagbibideo. Sa mga gagawin kong susunod na videos, mga vlogs ko, marami akong magandang content na pinagpipilian, puro magaganda, pero hindi ko alam ano ang kailangan kong unahin. Pero mga needs lahat yon. Okay? So, dahil doon, mako-connect natin ng mga sitwasyon na to sa ating ginagawang video ngayon. Tungkol sa pag-analyze natin ng isang verse from the Holy Quran na related sa ating sitwasyon ngayon na nangangailangan tayong may pagpilian ano ang dapat unahin sa mga lahat ng pangailangan natin. So, pag-aralan natin. Ang target text natin sa video na to ay verse from the Holy Quran at ito ay matatagpuan sa Surah Ibrahim verse number 37 at babasahin ko ang actual text, ang actual verse. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Itong verse na to ay matatagpuan sa Surah Ibrahim verse number 37 at ito ay narration ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa nangyari kay Prophet Ibrahim alayhisalam, at kinuwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito ang nangyari kay Prophet Ibrahim alayhisalam, at yun nga siya ay nagsabi nito o kaya isinagawa niya yung statement na to, at ito po ay kanyang dua, ito ay kanyang panalangin o paghingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang pangangailangan sa oras na yon. So ang text natin ay is actually prayer ni Prophet Ibrahim alayhisalam at ninarrate ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang Quran, sa kanyang holy book. Bago ko basahin ang simpleng meaning o ibig sabihin ng ating verse na pinag-aaralan, babanggitin ko lang muna ang background, backdrop tungkol sa verse na to para mailagay natin sa context at ating maintindihan ang reality ng ayat na to at ng prayer na ito, panalangin ni Prophet Ibrahim a.s. Nung dalhin ni Prophet Ibrahim a.s. ang kanyang asawa at anak na si Hajar at ang batang si Ismail a.s. dahil sa itinakda ng Allah SWT mga pangyayari, dinala niya ito dito sa lugar ng Makkah sa kalagayang napaka hirap o kalagayang napakadelikado kasi nga dadalhin niya dito at kanya ring iiwan ang mag-ina niya. So alam ni Ibrahim a.s. na may pangangailangan sila, pero ito ay dahil sa maituturing na kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, siya ay sumusunod lang sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyari. So siya ay sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaganon pa man, alam niyang iiwanan niya ang kanyang mag-ina sa lugar na yun na napaka alanganing lugar. So ang ginawa ni Prophet Ibrahim a.s. bago siya lumisan ay naramdaman niya ang pangangailangan niya, at lalong-lalong pangangailangan ng kanyang mag-inang iwan. Kaya nga siya ay humingi ng kahilingan o nagdua, nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay isa sa mga panalangin na kanyang ginawa na ating pinag-aaral ngayon na verse from the Holy Quran. At ito po ang kanyang ibig sabihin, babasahin natin. Babasahin ko ang pagsalin sa wikang Pilipino. O aming Panginoon, pinatahan ko ang ilan sa aking mga anak. Ang ibig sabihin ni Prophet Ibrahim dito ay kanyang anak na si Ismail alayhis salam. Pinatahan ko ang ilan sa aking mga anak sa isang hindi nasasaka na lambak sa tabi ng iyong sagradong bahay, ang Kaaba. Ibig po niya sabihin ay nasa Makkah.
O aming Panginoon, upang maisagawa nila ang as-sala. Sa gayon punan mo ang ilang puso ng mga tao ng pagmamahal sa kanila, at o Allah, bigyan mo sila ng mga prutas upang makapagpasalamat sila. Okay, tatalakayin natin ang ilan sa mga benefits na makukuha natin o faida ng verse na to. Marami tayong makukuhang wisdom o benefits mula sa ayat na to, at ito lang ay iilan sa mga ating nakuha. Unang-una, ang pagsunod sa Allah Ta'ala, yung ta'at o obedience to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakuha natin ito dahil pinapakita dito ni Prophet Ibrahim alayhisalam, ang kanyang obedience o pagtaat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit gaano ito kahirap, kailangan niyang gawin dahil sa kanyang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang kahalagahan ng panalangin. Nakikita natin na ang panalangin ay napakahalaga dahil tayo ay nangangailangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So pinapakita ni Prophet Ibrahim alayhisalam ang kanyang pagiging fakir ila Allah. Nahnu fuqara ila Allah, katulad ng sinabi ng Allah sa Quran. Ang Allah Ta'ala siya yung al-ghani at tayo ay ang fuqara ila Allah. Nangangailangan tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din ang kabanalan ng Kaaba, binanggit dito na ang Kaaba ay talagang banal since day one. Noon pa man hanggang sa dumating ang modern times natin ay talagang napakasagrado ng Kaaba. At katapos, nabanggit din sa dua nito ang diwa ng as-sala, ang kahalagahan ng sala na binanggit. Actually, itong binanggit niyang una-una sa mga rason o kahilingan niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makita mo yung pagpapahalaga ni Prophet Ibrahim alayhisalam sa pagdarasal, yung sa sala. Kasunod, ang pangangalaga sa pamilya, at nabanggit dito sa kanyang panalangin, at specific na nabanggit ang pagmamahal. Kasali na rin doon sa meaning niya ang seguridad. At of course, nabanggit mismo ang pagkain. Binanggit specifically ang prutas, pero nagsisimbolo ito ng pagkain, pangangailangan o sustenance nila. Ganon din, makukuha nating benefit dito ang halaga ng pananalig sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung tinatawag na tawakkul, virtue of tawakkul, yung pagtawakkal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinakita dito ni Ibrahim ang kanyang tawakkal. So, Allah Ta'ala nang bahala sa kanyang mag-ina. Ganon din, ang mag-ina na to, pati yung kanyang asawa na si Hajar, talagang nagpakita din ng pagtawakkal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanilang tinanggap ang itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din, isa sa mga benefit makukuha natin, yung panalangin para sa hayagang imposibleng bagay ay maaari. Alam nyo ba na ang hiningi ni Prophet Ibrahim alayhisalam, may mga hiningi siyang parang sa tingin na sa maikling tingin o biglang tingin ay napaka-imposible. Katulad ng paghingi niya ng prutas o pagkain. Sa unang tingin, titingnan natin, alam naman niya, binanggit pa nga niya mismo sa kanyang dua na yung lugar na yon ay ghairi di zar'in. Hindi nasasakang lugar, walang tumutubo doong mga pananim. Walang magandang irigasyon, walang tubig. Pero magkaganon pa man, hiningi pa rin niya, dinagdag niya sa kanyang panalangin ang mabigyan sila ng Allah SWT ng pagkain ng mga prutas. So sa unang tingin, ito ay parang paghingi mo na imposible. Pero alam ni Prophet Ibrahim alayhisalam na walang imposible kapag ginusto, kapag tinanggap ng Allah Ta'ala, gagawan ito, magkakaroon at mangyayari. Gagawan ng Allah Ta'ala ng paraan, at yun nga, at nangyari siya. Hindi naman ibig sabihin walang tumutubo doon na hindi na pwedeng hingiin doon ni Prophet Ibrahim. So, ang mangyayari ay darating doon ang mga prutas kahit hindi tutubo doon sa Makkah. So, tingnan natin sa panahon natin ngayon, punong-puno ng prutas ang Makkah, iba't ibang prutas mula sa iba't ibang lugar sa mundo ay dumarating sa lugar ng Makkah. Ito ay isa sa mga katunayan, katibayan ng pagtanggap o pag-accept ng Allah Ta'ala sa panalangin ni Prophet Ibrahim alayhisalam. Ganun din po, nabanggit sa dulo ng kanyang panalangin ang pagsyukur. Ang pagpapala o mga blessings mula sa Allah Ta'ala ay nangangailangan ng pasasalamat. La'allahum yashkurun. So binanggit ni Prophet Ibrahim alayhisalam na ang pagbigay ng Allah Ta'ala ng pagpapala sa kanila ay magre-require sa pagiging mapasalamatin ng mga taong nabiyayaan mula dito.
At marami pa pong benefits na makukuha dito. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, nandito na tayo sa grammar review. Pipili tayo ng bahagi ng text, so verse nating pinag-aaralan, at ating bibigyan ng konting paliwanag o review ang grammar aspect nito. At ito nga ay napili natin ang katagang min o natawag nilang harfu jar diyan sa huling bahagi ng verse na faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. So bibigyan natin ng review ang grammar aspect ng kataga o harf na min, af'idatan minan nas. So ano ba talaga si min? Actually, kahit mga nag-aaral ng basic Arabic grammar, itang alam nila ang min. Tinatawag nila itong harpun min hurufi jar. Napakadaling alamin o identify at napaka well known. At saka karamihan ng mga simple jumla ay talagang ginagamitan nila ng min. Pero ang min pala ay marami siyang pwedeng maging function sa jumla. Ang pinaka-common na meaning niya ng min ay tinatawag nila sa Lugha Arabia na bidayatul ghaya. Yun nga ang ibig sabihin min, mula sa, galing sa, from. Yun ang pinaka-apparent o pinaka-common na meaning o function ng min sa jumla. Dito sa verse na to, ang function ni min, siya ay harfu jar din, katulad ng kanyang talagang description, pero tadullu ala ma'na tab'id. Ang meaning niya dito ay hindi na po yung nakasanayan na from. Kung hindi siya ay tumutukoy sa meaning na tinatawag na tab'id. Ibig sabihin ng tab'id, yung iilan. Hindi lahat, iilan lang. Magpinili ilang iilan sa karamihan. Isa yun sa mga function ng min sa sentence. Kaya ibig sabihin ng min dito, kapag binigyan mo ng pagpapaliwanag o ibig sabihin ng bawat kalima, af'idatan minan nas, puso, tapos min, tapos ang nas ng mga tao, ang magiging ibig sabihin niya, af'idatan minan nas, puso ng iilan sa mga tao. Iilan, hindi lahat. So mga hulugan na hindi ang hiningi ni Prophet Ibrahim a.s. sa kanyang panalangin na pupunan ng Allah SWT ng pagmamahal sa kanyang mag-ina ay iilang puso lang ng iilan sa mga tao, hindi po lahat. Yun lang ang kanyang hiningi. So mukayad siya doon o limited siya doon. At kaya nga ganun ang explanation ng ating mga expert sa tafsir ni Imam Ar-Razi. Sinabi niya na yung kalimat na min fi qawlihi sa verse na yan na fajal afidatan minan nas tahwi ilaihim tufidu tab'id. Talagang ang ibig sabihin niya, nag-refer siya sa tab'id na meaning ay ilan lang. So ang ma'na fajal afidatan ba'di nasi ma'ilatan ilaihim. So ang hinihingi ni Prophet Ibrahim, yun ay iilan lang sa puso ng ilang mga tao na magkaroon ng pagmamahal sa kanila, sa kanyang mag-ina. So sabi daw ni Mujahid, isa sa mga early mufassir, kung sinabi lang ni Prophet Ibrahim sa kanyang dua, af'idatan nas, kung talagang binanggit niya, talagang buo yung total na meaning, lahat-lahat, lazdahamat alayhi faris. Ang mangyayari kapag ang ibig niyang sabihin ay lahat ng tao, hindi niya ginamitan ng min na tumutukoy sa tabid ng ilan lang, ang mangyayari daw, ayon kay mufassir Mujahid, ang mangyayari daw ay talagang magkakadumog at saka magkakaroon ng stampede. Lahat ng tao ay talagang pupunta, magdudumugan papunta doon sa lugar nila sa Makkah. Ang iba't ibang klase ng mga tao, ito man ay mga Paris, Persian, yung Romans, yung mga Turks, pati yung mga Hindus mula sa India, sila daw ay darating lahat doon kung ganun ang hingi ni Prophet Ibrahim a.s. Kung hindi niya ginamitan ng katagang min. Kung sinabi lang niya af'idatan nas, hindi nilagyan ng min na tabid, yun daw ang mangyari according kay mufassir na Mujahid. At ganun din po ang sabi ni Sa'id
bin Jubair, law qala afidatan nas, kung sinabi lang ni Prophet Ibrahim sa kanyang dua na afidatan nas, nang walang paggamit ng min, lahajjatil yahud wan nasara wal majus. Ang mangyari daw kapag ganun, ang hindi nabanggit na singit ni Prophet Ibrahim ang min, ang mangyari, mag-hajj daw o bibisita sa Makkah para mag-hajj ang mga Yahudi, o yung mga Nasara, yung mga Christian, pati yung Majus, pati yung mga Medians, Majus mula sa kanilang lugar. Walakinnahu qala afidatan minan nas. Pero ang sinabi daw ni Prophet Ibrahim, afidatan minan nas, iilan lang sa puso ng mga tao, fahumul muslimun. So ang ibig sabihin nun, ang tinutukoy lang niya, ang tinutukoy sa kanyang dua ay fahum al-muslimun, yung mga Muslim lang. So yun ang explanation ng ating mga scholars sa paggamit ng min litab'id. Wa hakada qala Ibn Kathir fi tafsiriyat. Ganun din po ang sinabi explanation ni Imam Ibn Kathir sa kanyang tafsir. Katulad din po ng binanggit ni Imam Razi sa kanyang tafsir. So nandito na tayo sa structure analysis ng ating verse o text na pinag-aaralan. So kung babalikan natin ang ibig sabihin ng verse na to, nandyan nakasulat sa ating screen, mapapansin natin na sa paghingi ni Prophet Ibrahim a.s. sa Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin ang kanyang mga hiningi ay talagang na categorize sa ganitong categorization. So makikita natin sa kanyang paghingi, unang-una niyang binanggit isa sa mga big point o napakalaking bagay na binanggit niya sa dua niya, una-una ay ang pag-perform ng sala, pagsasagawa ng sambayang ng sala. Yan ang rason sa ta'lil, liyuqimus sala, pero yan ang una niyang binanggit. Bagay na binanggit niya, aspeto sa kanyang dua ay ang pangalawang paghingi niya ng protection o pagmamahal para sa kanyang family, yung fill some hearts among men with love towards them. So para sa kanyang family yung bagay na yan, magkaroon ng pagmamahal o pagkalinga ang mga iilan sa mga tao sa kanyang pamilya na iiwan. At ganun din, ang pinakahuli niyang hiningi na nagsisimbolo dyan ay ang paghingi niya ng mga prutas, provide them with fruits. So yan ay pangatlong kahilingan niya. So kung ating isa-summarize, pag-perform ng sala, unang binanggit. Pangalawa, yung protection para sa kanyang mag-ina, emotional, at saka security, social. Actually, nagiging social at saka emotional na pangangailangan. Then, yung huli, yung pangangailangan nila sa kanilang parang basic needs, kumbaga pagkain, sustenance nila. So, makikita natin, kung babalikan natin yung origin ng Arabic text, itong tatlo na to ay nagkakaroon ng prioritization. Kumbaga, anong mas unang binanggit? Kung anong unang binanggit, nagkakaroon ng meaning na mas mahalaga siya. Then sumunod yung isa, then panghuli yung isa. Although kung ating ibabalik, pwedeng mag-react yung iba sa Arabic language, yung wa na tinatawag, yung harfu atfin wa, kasi may wa yan Nauna ang sala, wa, then itong pangalawa, then wa, itong pangatlo. So yung wa naman daw, hindi siya, yung harfu atfin na wa, la yufidu tartib, hindi naman siya nangangahulugan ng pagkakasunod-sunod. Tama po yun. Hindi siya naman nangangahulugan pagkasunod-sunod. Wala siyang logical sequence, kumbaga. Pero, kung sa common sense, kung ating i-analyze, kahit hindi binanggit ang pagkakaroon ng sequence sa paggamit mo sa language, common sense, kung ano yung una mong binanggit, yun ang mas priority mo. Mas mahalaga sa'yo. Kung anong mas sumagi sa isipan mo na sa paghiling mo sa Allah, ano yung una mong binanggit, nagpapatunay na yun ang mas mahalaga sa'yo. Mas priority mo yung sala, una. Pangalawa na lang yung emotional at saka social need ng family. Then, saka na lang, next priority na lang sa mga hiningi mo, yung kanilang basic needs, kumbaga. Ganun pa man, makikita natin, kahit walang dalil sa language na kung anong pina-priority, walang tartib, wala yung tartib yung wa at pin, pero sa common sense lang, ay talagang makikita natin, meron dito na tawag na prioritization, yung tartibul awlawiyat na tinatawag sa wikang Arabic.
Okay, ngayon kung atin pang i-analyze ng mas malalim ang ating pinag-aaralan, marirealize natin na itong tatlong mahalagang punto na to ay talagang meron siyang mas malawak na explanation at meron siyang katumbas ibang pag-aaral ng mga theories ng mga experts. At ito nga, may hinambing natin siya sa isang chart at ito ay kinuha natin sa model ng isang theorian na si Abraham Maslow sa kanyang hierarchy of needs. Nilagyan niya ng hierarchy o nirank niya so halimbawa lang sa explanation ni Maslow, binibigyan niya ng mas malaking priority ang physiological muna, then security, hanggang maliit ang kanilang pagpapahalaga sa self-fulfillment na nasa taas, pabaliktad. Actually, ito ay ginagamit nila sa theory sa education sa motivation sa learning ng isang tao. Kung hindi mo masasatisfy mo ng pinaka-base sa baba, yung physiological security, hindi ka makakamove sa next. Kailangan mong unahin yung sa baba. Kumbaga, priority yung nasa baba. Pero based sa ating understanding sa verse sa dua ni Prophet Ibrahim, mas nagkakaroon ng priority ang nasa taas. Mas malit ang priority ang nasa baba. O ganito po yan kasi. Ang binanggit ni Prophet Ibrahim alayhi salam, unang-unang priority niya sa kanyang prayer ay ang pag-perform ng sala. So literally, sala ang binanggit niya. Pero in reality, itong pagbanggit niya sa kanyang prayer ng performance of sala, ito po ay nagsisimbolo lang po ng pagkakaroon natin ng faith o religiosity. Although sala ang binanggit, pero ang tinutumbok dyan ay pagkakaroon mo ng iman, pagiging religious mo. Yun ang simbolo niya. Dahil ang tao, kapag naging religious siya, mas malakas ang kanyang faith, mapupunan niya, marirealize ang tinatawag na self-fulfillment. At madadala na rin ang competence, prestige at saka esteem. Diyan po yan siya na ihahambing. Kasi ang isang tao kapag naabot na niya ang peak ng faith and religiosity, magkakaroon siya ng ihsan, yung kindness to all creations, yung ritual perfection as though you see God. So, kumbaga, pag naabot mo yung ihsan, level of ihsan na yan, katumbas na rin yan ng self-fulfillment at saka realization. Kasi nga, ang motto ng isang Muslim na nakaabot sa ganyan, we live and we die for Allah. Kumbaga, lahat ng ginagawa mo, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kumbaga, everything, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay talaga para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, nandun yung self-satisfaction, yung self-fulfillment mo sa pagsunod, sa pagiging faithful mo sa Allah, pagiging religious mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nakakahanap ngayon ng tranquility sa heart mo at saka yung satisfaction. So, yun ang tumutukoy sa self-fulfillment ng isang tao. Yun ang pinakamagandang pangyayari sa isang believer kapag lahat ng ginagawa mo, lahat ng actions na ginagawa mo sa buhay mo, sa aspeto ng buhay mo ay talagang umiikot sa pag-please mo sa Allah SWT at sa kapag bigay mo ng kindness sa creation. Yun ang tinatawag na self-fulfilling. So, makakaroon ka ng satisfaction, ng tranquility. At ganoon din, kapag ang isang tao ay nasa state ng faith and religiosity, alam niya na ang kanyang religion, ang Islam, ay nag-uutos sa kanya na mag-seek ng knowledge, maka-acquire siya ng divine at saka maka-seek siya ng divine at saka acquired knowledge. Kailangan niyang pag-aralan kasi in-emphasize, in-encourage sa Islam ang pagkakaroon ng divine at saka acquired knowledge para magkaroon siya ng competence, prestige, at saka magkaroon siya ng esteem, self sa kanyang sarili. Dahil kapag nangyari yon, magkakaroon siya ng tinatawag na izza, honor and dignity. Katulad ng binanggit ni Umar Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, sabi niya, nahnu qaumun azzana Allah bil Islam. Tayong mga tao, tayo ay binigyan ng honor and dignity ng Islam. Dahil sa pag-embrace natin sa Islam, pagiging faithful and religious natin, tayo ay nagkaroon ng honor and dignity. So, yung pangalawang hingi ni Prophet Ibrahim alayhis salam, yung fill some hearts among men with love towards them, ito po, kahilingan ay tumutukoy sa another level, love and feelings of belonging sa social need ng tao, security and safety, emotional at saka social need. So, tumutukoy po dyan sa dalawang level ng needs ng isang tao. At yung provide them with fruits, yan ay tumutukoy po sa physiological, yung basic need ng tao, yung food, yung shelter, lahat ng kanyang mga basic need. So, in summary, in a nutshell, yung tatlong
points na binanggit sa prayer ni Prophet Ibrahim ay nag-a-address o nag-a-answer sa hierarchy of needs na binanggit ni Abraham Maslow. Kaya lang, mas bigger ang emphasis sa self-fulfillment, sa religiosity, competence, Christian esteem, at maliit ang emphasis doon sa pinaka social, security, at saka physiological. Based sa ating explanation, kung masatisfy mo itong nasa taas muna, na-reach ng isang tao, ang motivation niya sa kanyang learning o sa ito anumang aspeto ay mas madali. Mas madali na sa kanya yung emotional, yung social, yung security, physiological, mas madali yung mga material aspect. Pag naunang na-establish ang kanyang self-fulfillment, nauna, based sa kanyang faith and religiosity. So ito po ang original na design ni Abraham Maslow hierarchy of needs, Abraham Maslow's hierarchy of needs. So makikita nyo itong original na structure ng kanyang pyramid. So nakita nyo kaninang sa atin ay pabaliktad. So sa kanya mas malaki ang emphasis sa pinaka lower level. Kailangan mo munang isatisfy ang nasa lower levels bago ka makamove sa next. Kumbaga, so as a conclusion po, at saka ating na-derive, ang pinaka summary statement natin para dito ay nandyan, sinulat natin. When the student's motivation to learn is built and enshrined on the essence of faith and religiosity, his actions are always geared at pleasing God and benefiting others, which in turn results in satisfaction and tranquility. Kapag ang estudyante o yung learner natin, kapag ang kanyang motivation sa pag-aaral, sa learning ay talagang naka-base o naitayo, solid foundation niya ay nasa essence ng faith, ng iman, sa pagiging religious niya. Mas nauna nating nahubog para sa kanya yung pagkakaroon niya ng self-fulfillment, yung self-actualization niya dahil sa kanyang connection sa God. At ang action niya ay always geared at pleasing God at saka pag-benefit sa iba. At ito ay nangangahulugan na marireach na niya ang satisfaction at saka tranquility. Dahil doon, kapag ganun ang nangyari, ang bawat pangangailangan, every necessity to accomplish something, and every aspect of life around him will be meaningfully easy. Magiging madali ang lahat. Ang next level ay magiging madali para sa kanya. Pag maunang na-build para sa kanya, religiosity niya at saka yung faith, mas madali na yung other level. On the contrary, sa kabaliktaran, kapag basic needs ang ating inuna bilang requirements para maka-arrive sa next level, alam naman natin na ang basic needs o yung material things ay hindi naman talaga nakasasatisfy. It will not suffice a human's undying desire. Hindi talaga nasasatisfy ang undying desire ng tao. And dahil doon, makes him taking a hard time moving to the next level of needs. Kapag hindi na-satisfy ang isang tao, although binigyan mo na siya ng kanyang basic needs, pero hingi pa rin siya ng hingi, nahihirapan siya move sa next. Dahil nga may tendency ang tao na hindi masatisfy sa kanyang material needs. May mga ganong tao. So, mahirapan siya mag-move sa next. At dahil doon, ito ay may impact, malaking impact sa ability ng student na magkaroon ng motivation sa kanyang learning. Mahirapan siya mag-move sa next. Whereas kung susundin natin ang model ni Prophet Abraham alayhi salam, na ang lahat ay naka-base sa religiosity, sa faith, lahat ng pangyayari ay magiging mas madali sa kanya dahil nga satisfied ka in the first place, nagkakaroon ka ng tranquility and satisfaction dahil sa relationship mo sa God. So lahat ng other aspect, ito man ay social aspect o physiological aspect, social needs o physiological needs, ay magiging madali na lang para sa iyo dahil nga ang nagde-drive sa'yo para mag-move on, nagde-drive sa'yo para mag-move to the next level ay ang motivation mo to please Allah.